Aga sa tanan, nagapasalamat kita sa Ginoo no sa sining aga nga gintugot niya nga padayon kita nga maka fellowship no together sa pag tuon sang iya pulong. Nagapasalamat din kita sa Ginoo no kay ti iniya no sa likod sang lockdown sang quarantine, ginbugay sang Dios no nga magamit naton ang mga technology para makapadayon kita no sa aton nga pag tuon kag pagpamalandong sang gamhanan nga pulong sang aton Ginoo. Kag sa sining aga no, magabasa lamang ako no sang dinalan sa pulong sang aton Ginoo diri sa Philippians chapter 1 no. Diri sa aton no sa Amazing Grace no Christian Fellowship, gina-series naton ang Book of Philippians almost sa pila na ni no daw 3 ka bulan. Manog 4 na gali no kay nagsugod kita sang January, if God will allow nga kalampuas pa kita sining April, ti 4 ka bulan na naton ini nga ginatun-an ang Book of Philippians. Nagapasalamat kita sa Ginoo sa likod sang medyo mahinay naton nga pagtuon, apang ginbugay niya no nga padayon naton nga matun-an ang ini nga libro no. Sa ginsiling ko na halin sa aton pagsugod sa pagtuon naton sini as part of our series, ang Book of Philippians no naka-focus sa ginatawag naton na partnership in the gospel no. Partnership in the gospel. Munang ara no sa panguna-una ni Apostol Pablo no sa aton pa ang tanan nga ginahambal ni Apostol Pablo dira no sa Book of Philippians na sentro no sa sina nga tema nga kung paano ma-develop ining ginatawag naton partnership nga ini no. Ini bilang striving together no nga ginsiling ni Apostol Pablo dira no dugay-dugay mabasahan naton ina. Okay? So sa ginsiling ko na, this is a very important book no labi na gid no sa kabuhi naton as a church no. How we should serve together, we should partner together, di lamang sa sulod sa ngaton iglesia, even iban nga mga churches no nga nagakilala nga si Kristo lamang ang dalan sa kaluwasan. We are all partners. Hindi kita ya nagakompetisyon nga ng padamo-damo kalag no. Nga madala sa Ginoo siling pasang iban no. Hindi na ya mo kun ang iban nga church no jutay ang iban damo sa mata kag sa nabalang panguna-una sa ngaton Ginoo. As a church, we should be united. We should strive together. We should partner together in spreading the gospel. Nagapasalamat kita no nga nangin kabahin sa bugay sa ngaton Ginoo, nangin kabahin sini ginatawag naton iglesia. Basahan ko lang no Philippians chapter 1 halin dira sa verse 27. If you have your Bible dira sa inyong balay, please open it. Philippians chapter 1 verse 27 down to verse number 30. Siling ni Apostol Pablo sang pulong sa ngaton Ginoo, only let your conduct, Philippians 1:27, only let your conduct be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of your affairs. Okay? That you stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Verse 28. And not in any way terrified by your adversaries, which is to them a proof of perdition, but to you of salvation, and that from God. Verse 29. For to you it has been granted on behalf of Christ, not only to believe in Him, but also to suffer for His sake. Verse 30, the last. Having
same conflict which you saw in me, and now here is in me. Kabay pa ang Dios magapakamaayos ang iya pulong nga aton pagatun-an, no. Hoping sa bugay kag kaluoy sa ngaton Ginoo ini nga mga kamatuoran magdalagid no sang transformation sa aton pagkabuhi bilang mga anak sa ngaton Ginoo. Magapangamuyo kita. Father, nagapasalamat kami sa imo kaluoy, sang imo bugay. Thank you o Ginoo kay gintugot nimo nga padayon kami nga makabasa, makatuon, makapamalandong sang imo gamhanan nga pulong. Kaluoy kami o Ginoo sining aga ibugay o amon Ginoo nga ang ining nga mga kamatuoran nga amon pagatun-an sa likod sang mga struggle, sa likod sang mga pag-antos kabudlayan nga amon agyan, ibugay o Ginoo nga mangin encouragement, magapabakod kag sa imo bulig, sa imo bugay o amon Ginoo magdala ini sang transformation sa amon kabuhi nga sa likod sining mga pagtilaw nga amon ni agyan. Ikaw ang Dios nga nagtawag sa amon sa sining nga mga butang. May katuyuan ka nga maayo. Maluoy ka o Ginoo, ibugay gid ang kaalam, ibugay ang pag-intindi kag Lord tagipusoon nga mabinatunon sining nga mga kamatuoran. We praise you, we magnify your name, in Christ's name we pray. Amen. So ginsiling ko na, this is part of our series no, kita nga kabahin no sang Amazing Grace no Christian Fellowship no diri sa Dumanan. Gina series naton ining libro, ginlantaw naton ini halin sa sumugod sa chapter 1 no. Kadamo na dira no sang mga kamatuoran nga aton na tun-an. Kag sa ginsiling ko na nagapasalamat kita sa bugay, sa kaluoy sang aton Ginoo. Okay? Para ma-set lang naton no ang aton pag lantawon no sa sining aga, si Apostol Pablo kung lantawon ninyo inang verse number 27, nagsiling siya only no? Kung si Karl Barth pa no pahambalon sila niya si Apostol Pablo naghaboy na no sang warning no, this is a finger of warning katong pag siling na siya no? Gina encourage niya na ginaduso niya ini nga mga kamatuoran no, ginatagaan niya ini no sang emphasis nga mga kamatuoran, how no, paano, anong dapat himuon sang Kristohanon no bilang kabahin sang kingdom sang aton Ginoo. Okay? Sa munang aton tagaan focus no sa sining aga no ining life as a citizen of the kingdom. No? Bilang kabahin sang kingdom sang aton Ginoo no, ano dapat ang aton kabuhi, ano dapat, okay, nung dapat naton himuon, ano nga klase ang nga kabuhi nga dapat naton i-project no bilang mga miyembro pumuluyo no, like for example subong ara kita sa quarantine no, kita nga mga taga Pilipinas masubo ang isa ka realidad no. Medyo mabulubudlay gid man nga ti si pabalan naanad ta nga guwa lang kada adlaw, lagaw kada adlaw, ti ara kay ti kinahanglan gid no nga prisuhon kita sa aton mga balay no. Masubo-subo man na nga realidad pero ti sa ginsiling ko na way man ta mahimo no, kay una kag labaw sa tanan no, mabulubudlay man pud na nga balatian kung magsige ta kalagaw. Okay? Ti ginpriso kita ang aton gobyerno gaayo sang simple nga nabalang simple lang gid nga butang no.
hindi magid ma-perfect sang gobyerno nga i-supply ang aton mga kinahanglanon, pero kasimple sang ayo, just stay home. Kaya ang imo pagpabilin sa balay, you save lives. Nagasalba ka sang kabuhi. Hindi lang imo kabuhi, kabuhi sang imo panimalay, kabuhi sang mga frontliners, kabuhi sang kapwa naton mga Pilipino, bawgaling kay, no? Tungod siling pa sang aton presidente sang nagligad nga adlaw kay man way gid disiplina, no? Pero ginapaabot sa aton, ginhimo sang gobyerno ang tanan. No? Nagpagwa siya sang pundo, ginasuplayan ang kinahanglanon, baw masubo gid ya. No? Ngaman baw may panahon pa magbulubulang, may panahon pa magbuksing sa dalan. No? Kay nga man kulang sang disiplina. Nga sa tion tani sang kaangay sini bilang pumuluyo, no? Like sa aton bi nga nabilong sa church ti excuse me. Mabulubudlay man nga hindi kita panimbahon sa aton nga mga churches, pero gintugot, no? Pamatian naton ang panawagan sa aton gobyerno nga ti for a while, hindi man ni lifetime, nga amo sini temporarily ti sige upod kita sa ila panawagan nga wala lang anay sang mass gathering, wala lang anay sang mga panimbahon as much as possible, no? Ginhimo naton and we praise God kay ti may Facebook pa nga magamit naton, no? Para mahimo ini nga ina balang maka-fellowship kita sa pulong sa aton Ginoo. Okay? Gintugta naton, nagpamati kita sa gobyerno because we believe, no? Kung magbalik ka sa lingwahe sang pulong sang Ginoo, baw we need to be subject to our government. Why? Because we are a citizen sang sini nga pungsod Pilipinas. So may ginapaabot sa aton. Kag inang ginapaabot sa aton, himuon naton. Amo man na ang tinaga ni Apostol Pablo dira sa Philippians chapter 1 verse 27 down to verse number 30, no? What should be a kind of life, no, ang dapat makita as citizen of the kingdom, okay? So una nga punto nga aton lantawon, no, ano ining Christian duty nga ginhambal ni Apostol Pablo and what we are to do. There is a duty nga makita naton dire, no, nga kung ako ya maglantaw, no, kinahanglanon gid aton himuon. Verse number 27, Philippians chapter 1, siling sang pulong sa aton Ginoo, nagsiling siya, only let your conduct, no, kanami sina, be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of your affair, that you stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Ano ining duwa ka butang nga makita naton, no? May duwa dira ka butang nga dapat kita nga mga Kristohanon ginahimo naton ini. Anong una nga makita naton? Siling ni Apostol Pablo verse 27, live sang kabuhi in a manner worthy of the gospel. Live in a manner worthy of the gospel. Amo nang siling ni Apostol Pablo, no? Let your conduct, let your manner of life be worthy of the gospel of Christ. Let your manner of life be worthy of the gospel of Christ. Anong buti siling ni Apostol Pablo dira? No, inang tinaga balang kandak originally, ang buot niya isiling is to live as a citizen, kay isa lang na, no, inang tinaga dira conduct, let your conduct be worthy, no,
kung lang taon mo sa original, isa lang nang ila, isa lang nakatinaga, no? Nga ang both isiling to live as a citizen of a free state, no? Or by implication, ang both niya isiling, it means being a good citizen, no? Maayo nga pumuluyo, one whose conduct bring honor to the political body to whom one belongs. Munang but isiling sang tinaga nga kandak, no? Nga kung imo siya i-sum up ang but isiling ni Apostol Pablo, no? Kita o ang mga Philippian believers, no, dito sa Pilipay should live, no, sang isa ka kabuhi kung nabilong sila sa isa ka political body, no, that political body should receive an honor sinang kabuhi, sinang kabahin sina, or sa isa ka citizen, sa isa ka cities, sa isa ka population, grupo sang mga tao, ina nga mga tao dapat ang ila kabuhi nagadala sang honor sang ila state, gadala sang honor sang ila city, gadala sang honor sinang ginatawag naton political body to whom one belongs, no? Muna nga siling ni Apostol Pablo, let your conduct, no, let your manner of life be worthy. Siling niya sa mga believer, be worthy of the good news, the gospel of Christ. Ang mga Pilipay bilang naintindihan nila nino bilang kabahin sa ginatawag nato na Roman colony, kung magbalik ato sa Acts chapter 16 verse number 12, inabalang kung colony ka sang Roma, no, may ara ba sang ginatawag inabalang taas nga privilege na nang ning kabahin kasi na nga nasyon, no, ng Roman nation, no, ti grabe na ang ila bugal, no, grabing ila bugal, gina-enjoy nila ang inabalang pagka citizen sang Rome, bisan nga wala man sila dito sa Roma gid, pero pag sila nga we are part of the colony of Rome, perti na nga bugal, no? Kay ti ang ilang ginatawag bala naton loyalty when it comes to Rome, to the emperor, makita mo ya sa ila pamayo, sa ila mga pangalan, sa mga kultura nga amat-amat nila nga ginaislan, kay ti siling nila we belong to this community, no? Ti ang Pilipaya, ang Philippian believer kaintindi na, no? Muna nga gin tagaan na ni Apostol Pablo sang emphasis, no, kay ti dako ang implication sina when it comes sa kabuhi sang sining church. Pag siling niyan live in a manner nga kundiin worthy of the gospel. Kay kung lang taon naton inang tinaga bala nga living in a manner or walking in a manner worthy of the gospel, it is mandated ina sa New Testament. Kung lang taon mo bala ang New Testament, baw grabe gina nga kamatuoran. Lantawon ta lang, no, ang Pauline epistles, kay ti halos dira mo man pud ni makita Ephesians chapter 4 verse 1, in a manner worthy of the calling with which you have been called. Kabuhi ka, worthy of the calling. Colossians chapter 1 verse 10, in a manner worthy of the Lord, to please Him in all respect, bearing fruit in every good works, and increasing in the knowledge of God. In a manner worthy of the Lord, no? Ang but isiling kabuhi kabuhi nga mangintakos man, no? Sinang Dios naton. Okay? Ano pang makita naton dira nga kamatuoran siling ni Apostol Pablo dira, no, sa may 1
1 Thessalonians chapter 2 verse 12 or chapter 4 verse 1, sila niya, in a manner worthy of God who calls you to His own kingdom and glory. It is mandated sa New Testament, sa Pauline epistles, makita naton dira nga bilang mga Kristohanon, dapat, amuni dapat ang aton kabuhi. Worthy of the calling, worthy of the Lord, worthy of God, of the God who calls us into His own kingdom and glory. No? Takos, kabuhi, tasang kabuhi, no? Nga takos, hindi man tatakos, ginbugayan man lang ta, pero dapat makita na, no, sa aton kabuhi, kung balikan tatong meaning sang tinaga nga kandak, ini nga kabuhi should live a life nga kundiin nagaunor sinang Dios, no? Nga kundiin kita na bilong sang iya kingdom or sa iya kingdom. It means, kung kalantawon nimo ang Titus chapter 2 verse 10, showing all good faith so that believers will adorn the doctrine of God, their Savior, in every respect. Ang buti siling sila, ang buti siling ati makita, no? Ang katuto makita ang maayo nga kabuhi sa aton, no? In honor sinang Dios nga ginaalagad naton, siling ni Apostle Peter chapter 3 verse 11 and 14, no? Holy conduct and godliness, diligent, no, to be found by Him in peace, spotless and blameless. Tanong buti siling, pag siling ni Apostle Pablo, live in a manner worthy of God's calling, no? Ang buot niya isiling, kabuhi ina, no? Kabuhi kita sang kabuhi consistent with God's revealed word. Kung anong ginsiling sang Ginoo, anong ginsiling sang pulong sa ngaton Ginoo, kabuhi kita sang kabuhi nga nabase sa pulong sa ngaton Ginoo, no? Hindi lang nga kung saan ka masaya, hindi lang nga inabalang ang importante wala kang inaapakang tao, hindi mayo man na nga mga butang. Pero kung ang imo kalipay ara sa sala, hindi na mong ginsiling sang pulong sang Ginoo. Bisan wala ka man sang ginalapakan nga tao, pero kung ang imo kabuhi inconsistent sa ginsiling sang pulong sa ngaton Ginoo, kung ikaw sini nga nagasiling Kristohanon ka, kagamunang imo kabuhi, I don't know kung Kristohanon ka. Sorry, no. Masili ka judgmental man tayo na balang sa Itbulaga na, no? Bawal ang judgmental, no? Kung ang pulong sang Diyos nagsiling, we should, kung klaro man niya, no, nga ang kamatuuran nagsiling nga mo sini, no, then pwede kita kasiling sala nang imo. So kung ikaw sa sini nga aga Kristohanon ka, anong ginapaabot sa aton? What is our duty? Our duty is to live a life, no, living in a manner worthy of the gospel. So, din ta makanto, let's go back to the word of God. Go back to the word of God. Lantawa ang pulong sa ngaton Ginoo. Lantawa ang pulong sa ngaton Ginoo. Okay? So, munang tandaan naton, anong Christian duty? Number 1 nga duty naton, living in a manner worthy, no, of the gospel. Baw, no, ang ginhimo ni Kristo sa aton kabuhi, no. Nasiling ko hindi man tatakos, pero ani ini nga kabuhi hindi magdala sang kahoy-anan sinang Dios nga naghatag sang iya kabuhi sa aton. Tandaan ta na, no? Living in a manner of life worthy of the gospel. Worthy of the gospel. Permita ni ginasiling, no,
nga kung lang taon tang aton kabuhi, we don't deserve any of this. We don't deserve any of this. Ning mga pagpakamaayo ba? Takos ta ubuson ni corona. No? Kung lang taon talang ganyan ang kabuhi nato. But we praise God. No? Bindo may mga Kristohanon man nga nagkalamatay na guro sang corona, wala man ni sang exempted. No? Pero we deserve it. No? Kung makavirus gid man ta, deserving man ta. Kung gakabuhi ta subong kag wala pata natakdan ni corona, praise be to God. But we don't deserve it. Kung gibugay sang Dios sa aton nga hindi ta maano, praise God. Di kabuhi ta sang kabuhi nga naga-honor sinang Dios nga nabilong kita sa gingharian sang Dios where we belong. Tandaan ta gid na. Okay? Christian duty, anong dapat himuon? Live a life worthy of the gospel. The second one, verse 27 sa gyapon, contend together for the gospel. Siling ni Apostol Pablo, only let your conduct be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come to see you or am absent, balik ka to sa babaw, ginhambal na nato ni Apostol Pablo baw nalipay ko, no, to be with the Lord, but to be with you baw mas dako pagid ang akon kalipay kay makita ko, no, baw grabe man ti sila ni Pablo liwat, no, whether I come and see you or am absent, I may hear of your affair, that you stand fast in one spirit, united in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Grabe, no? Nga mga tinaga ang gingamit ni Apostol Pablo dira, inang mga tinaga nga nabalang ko naton lang tawon, no, kanami, no, like for example, standing, no, ngara dira, no, stand fast in one spirit, no, striving, mga kuan ini, no, nabalang mga tinaga nga iya sang atleta, no, nang standing firm refers to steadfastly holding one's ground. Kung kuan ka sundalo, holding one's ground regardless of danger or opposition. Okay, kay ti kung lang taon nimo ang verse number 28, gin-support niya man na ang ginsiling sang verse 27 siya, and not in any way terrified by your adversaries. Stand firm. Di maghadlok sa imo kaaway. Di maghadlok. Okay? Stand your ground regardless kung anong danger, like inang aton mga frontliners butang tabi sa aton subong context, even though kung ibalik mo dito kay Apostol Pablo, tilain man ang konteksto. Nung nagkuhan lang ta, nagwa ta kadali. Di, pwede man na sila kasiling ang mga frontliner tabaw, kami lang ni karon yang magkalamatay, mabuhi lang kamo, yan mapagusto lang kamo. Pero ti lang tawa ba na di stand in that ground, holding their ground. Sige, bahala init, sige, bahala ma-expose, we will do our job. Why? Because amuning amon trabaho. Standing firm. The midst of opposition, hold your position. Amunang but isiling sinang standing. Naging siling ni Apostol Pablo dira, standing firm. No? Siya pabilin, tindugi, no? Nga nabalang may kabakod, stand fast, no? Sa sina nga area, no? Pang makita naton kung lantaw naton ang paggamit sina figuratively, it refers to holding fast to a belief or conviction or principle without compromise regardless of personal cost. Please, pagsiling ni Apostol Pablo, let's
stand fast, no? Kung ibutang kasi sa figurative nga paglantaw, ano man ang imo conviction, ano man ang principle nga nakbasahan mo sa pulong sa Ginoo, you need to hold fast sa sina nga belief, sa sina nga conviction, sa sina nga principle without compromise, regardless of personal cost. Bisan kay Apostol Pablo ganiya, bisan no, kamatayon pa, no, kaalagad sa Ginoo. No? So let us contend. Ni balang word nga contend gigamit man ni gani ni Jude, no? Contend for the faith. No? Ang point sa mind ni Jude ya pakibatuan, tindugan, no? Kung ano ning natun-an nga mga kamatuoran, ano ning nga mga kamatuoran nga ginsiling diri, no, gintudlo sang mga apostles, ginpasa pakadto sa tion ni Dios, siling ni Dios, contend, depensahi, protectioni, tindugi, no matter what. Hindi pag-ibaylo. No? As part of as citizen of the kingdom, it is our duty to contend together, to strive together, to fight together as a church sa sining kamatuoran, sining kaluwasan nga ato na angkon tungod kay Kristo. Tungod kay Kristo. Mga subo ang realidad, no, sa dalagan sang churches naton subong, no, na balang daw entertainment na lang para lang magdamo lang, hindi. Siling ni Apostol Pablo, stand firm, tindugi, no, kung ilang taon nato na ang full-line exhortation sining tinaga nga standing firm. Philippians chapter 4, naog ka lang gamay, verse number 1, siling ni Apostol Pablo, no, chapter 4, verse number 1, siling niya, therefore, no, my beloved brethren, whom I long to see, and my crown, in this way stand firm in the Lord, my, no, love. Okay? Akon mga hinigugma, siling ni Apostol Pablo, stand firm in the Lord, no? Gamit ang si Apostol Pablo ya sa iyang mga sa pulay ni Episol, gina-encourage niya ang mga believers to stand firm. 1 Corinthians chapter 16, kung lang taon nimo ang cross reference na Thessalonians chapter 3 verse 8, no? Siling ni Apostol Pablo, be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong, no? Another one, no, Ephesians, kanami sinang mga tinaga dira, no, sa chapter 6 siling ni Apostol Pablo, okay, put on the whole armor of God to stand firm against the schemes of the devil, to be able to resist, no, sinapag-abot sang adlaw nga na, and then having done everything to stand firm. So kung lang tawon nimo inang Ephesians na, no, anong pwede ta magamit nga kung sa kwan pa kabahin sinang armor nga ina, no, nga siling ni Apostol Pablo nga kinahanglan gamiton naton so that we can stand firm, no, no na siya, no, kanami sina nung kwan, put on the whole armor. We cannot stand on our own kung wala ang Diyos, wala ang resources nga halin sa Diyos. We cannot contend. Abot na lang ang Diyos, sige tagyapon compete unless we will recognize nga sa bugay kag kaluoy sa Diyos pwede ta mag-isa. Let's do the work, no, together, strive together, no, side by side,
Okay, ti ang Book of Ephesians is gospel partnership, side by side, no? Ay subong ba, no? May mga tao kung maglantaw ka sa TV, no? Hindi man tanan nga manggaranon lang ang nagabulig. May mga pigado man, may ginpakita to gani nga nang delivery boy lang siya pero no? Ang mga tip nga ginahatag sa iya sang iya nga mga ginadelibera, ginatipo niya, ginabakal niya katinapay, panghatag man. No? Nga man ang iya tinaga ti kapwa Pilipino. No? Kita ya nga nabilong sa kingdom sang Ginoo, let's stand side by side. No, kina may gospel partnership. Hindi kay butangan takudal, and then masiling kita amo na di inyo na da, din pagusto kamo, pagusto man kami. No? Hindi. Kulang taon nimo ang Book of Ephesians, standing side by side together for the gospel, striving together, no? To compete, no, sang ginatawag naton contest sa wrestling, sa wrestling niya ti kontra mo ang piyak, pero ang di na mong ara sa mind ni Apostle Pablo. Why? Because the positive goal of striving together is proclaiming the faith of the gospel. Ngayon ni malang ginhimo ni Kristo didto sa cross ma-disseminate naton, ma-proclaim naton together. Nga together, ha? Because we belong sa isa lang ka panibalay. We belong sa isa lang ka kingdom. Hindi duwang kingdom ng Diyos, no? Mga masiling, no? Diriya reform nga kingdom, diriya baptist kingdom, hindi na mo. Isa lang taya, one spirit, one mind. No? Let's strive together. Kaya mo nang goal sang ginatawag striving together. Nang aton goal, siling ta partner ta. Pag siling partner ta, ubdanay taya. The same ang aton direction, hindi nga partner ta, pero lain mo, lain nga akon, diri ko yang, hindi na ya. Partner gani, the same nga mindset, the same nga spirit sa sina nga goal. Proclaiming the gospel, the good news of our Lord Jesus Christ. Okay? Daan tagid na. No? Number 1, paano ta anong aton duty? No? Live in a manner nga kundi in worthy of the gospel, contend together for the gospel. Tandaan ta na, no? Nga aton dira nga PowerPoint kulang 4, no? So, let us contend, no? Contend together for the gospel. Okay? Secondly, no? Hindi lamang makita naton ang aton duty, makita taman dira sa verse number 28 down to verse number 30, kung aton na lantawon ang paano kita, no? When it comes sa ginatawag bala pag-atubang sa kabudlayan, no? When it comes sa suffering, how we are to suffer. Paano kita mag-atubang sa ginatawag bala pag-antos. For example, kung ibutang tabi ang nagkakatabo subong ibindo mo nang siling ko contextually dito kay Apostol Pablo yati na priso ni siya tungod kay nagwali siya, nanugid siya sang maayong balita, tinapriso siya, nag-antos siya. No, kung lang tawon naton ang ministry ni Apostol Pablo, markado niya sang kabudlayan, pag-antos, hindi tungod kay nagtinunto siya, kundi tungod kay naghimo siya sang ginapahimo sang Dios sa iya. Pero kung ibutang ta na lang, granting, sige. No? Ang corona, di masiling kang pag-antos gid ni bi. No? Damo gid man nabudlayan. No? Sabi na kung di ka pa madala sa social amelioration, ba pirti na gid kabudlay. No? Pero paano ta niya tubangon?
Lantawa ang verse number 28 down to verse number 30. Siling ni Apostle Pablo, verse number 28, and not in any way terrified by your adversaries, which is to them a proof of perdition, but to you of salvation, and that from God. Verse 29, for you it has been granted on behalf of Christ not only to believe in Him, but also to suffer for His sake. And then verse 30, having the same conflict which you saw in me, and now here is in me. No? Kumusta ka? Anong imo ginaatubang subong nung kabudlayan? Okay? Paano ta na atubangon nga kabudlayan? Paano ta na siya na balang head on nga na balang biblically sa bugay kag kaluoy sang Ginoo, paano ta na siya maatubang nga butang? No. Kaya importante na. But prior to that, no, there are things no, that we should remember when it comes to suffering and persecution. Persecution in the sense nga contextually, si Apostle Pablo yagin persecute. No? Anong mga butang nga makita naton? Okay? Number one, ang suffering, ang persecution, it is a present reality. Hindi ginapagkalimti. Realidad niya. Maybe kita, like for example, dito sa Pilipinas, no? Hindi gid man masyado na balang rampant ang persecution dito sa aton compare sa ibang nation like mga Muslim countries or shall we say China, no? Dito yat ilain din ang ginatubang sang mga Kristohanon dito, no? Sa iban pa nga mga countries. Okay? But this is a present reality, no? Realidad niya, no? Sa presente nga panag-on, sa subong nga panag-on, it is a reality. Whether you will deny it, it is a reality. May ara gidya kabudlayan, may ara gidya sang pag-persecute. No? It is not only a present reality, it is a coming reality. No? Nagani silang sang isa ka nabasahan ko nga libro, don't relax. Kaya basi maabot ang panahon ang katawhay sa ngaton ginatubang as Christian sa aton pungsod, maabot ang persecution. It's a matter of time. It will come. No? Bindo subong daw ginadibatihan pa sang mga pastor gyapon kay ti ang ila thinking sang iban nga persecution ning kakatabo nga nag-lockdown nga hindi ta kasimba. Bot kung paano nyo na ginbiyo, pero ako yati, no? Ginbiyo ko na, no? As submission sa aton gobyerno, no? Need to be submissive sa aton gobyerno. Kaya iban sila niya, this is a persecution, makadto na dayon sa muna ning panugod sang, no, ambot sa inyo. Pero it will come. No? It is a coming reality. Nga dapat ini sa aton kabuhi as a church, no? Aton ini inabalang preparahan, don't be too comfortable sa nimo sitwasyon subong. Don't aman gid, no? Because anytime it will come. It will come. And thirdly, it is a constant reality. It is a constant reality. Ngaman, balik ka balas pulong sang Ginoo, John chapter 16 verse 33. In this world you will have tribulation, trouble, you will have persecution. May mga kabudlayan gidya, may mga pagtilaw gidya nga tubang kita, may persecution kita nga tubangon. Acts chapter 14 verse 22. Do many tribulation we must enter the kingdom of heaven through many persecution. It will come. Maabot gina, no? So it means this is not something nga dapat naton na balang kawalaan lang.
Butang ini nga dapat naton pangamanan, because certainly it will come. It will come. It will become, kung siling pa na sa isa ka missionary book na nabasahan ko, it will become a terrifying daily reality. No? It will become a terrifying daily reality para sa aton nga mga Kristohano. Ang siling niya pagani, it is coming very soon. Very soon. It will come. Pero ang nami lang, no, kung lantaw nimo ang tinaga ni Apostol Pablo, we will find kasang duwa ka importante nga kamatuoran. Sinang ginatawag naton kabudlayan sa persecution, no? Ano ina nga butang? Verse 28. And not in any way be terrified by your adversaries, which is to them a proof of perdition, but to you of salvation, and that from God. No na, it is from God. Anong makita dira? Suffering is a proof of grace. Hindi lang kaluwasan. Kung sa iban kalaglagan, siling ni Apostol Pablo, sa inyo kaluwasan, kaghalin sa Diyos. Kaghalin sa Diyos. It is from God. Miss, kung mag-abot gid man ang persecution like kay Apostol Pablo, kung mag-abot gid man ang suffering, kung ano nang ginatubang mo nga suffering, kung Kristohanon ta, it is a proof of God's grace. Siling pagani isang kan, kung Kristohanon ka, tutuod ka nga Kristohanon, no? Hindi ni bed of roses. Puno ni sang tunok ang aton kabuhi. Puno sang tunok ang aton kabuhi. Okay? It is a proof of grace. Why? Because suffering provides the reward of future glory. Lantawa ba lang Romans chapter 8, nabasahon ta na siya. Verse 17, no? Kay kanami siling sang verse 17 sang Romans chapter 8, no? Siling niya, and if children, then heirs of God, and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, that we may also be glorified together. Kung gaantos ka sa kay Kristo, sa ngalan ni Kristo, no? Because mga umalambit kita, hindi lamang sang kahimayaan sa palabuton, but sa sinang pag-antos nga ina, siling ni Apostol Pablo, no? We may also be glorified together. Kung siling ba na sa lawag-lahog sang gasugod na panagtag ang ano na, no? Social amelioration, no? Damo kumangkot sa akon nga kuno mga pastor wala gintagaan, kaya nga ako nang permi sabat kay man nabalaan na nila nga may balay na ta sa langit, no? Ang but isiling hindi tatuod maapresar ang beauty sinang palaabuton, sinang no more tears, no more crying again, kun no? Wala ining mga kabudlayan nga ato na agyan sa buhay. 1 Peter chapter 4, nung siling ni Apostol Peter dira, no? Sa 1 Peter chapter 4 verse number 12 down to verse number 16, sang 1 Peter kwan ini, no? As alien, mga stranghero ti gatubang isang kabudlayan. Pag-abot sa chapter 4 verse number 12, siling ni Apostle Peter, Beloved, do not think it strange concerning the fiery trials which is to try you, as though some strange things happen to you, but rejoice to the extent that you partake of Christ's suffering. Rejoice that when His glory is revealed,
you may also be glad with exceeding joy. Verse 14, if you are reproached for the name of Christ, blessed are you, or blessed are you, for the Spirit of glory and of God rests upon you. On their part, he is blasphemed, but on your part, he is glorified. Verse 15, but let none of you suffer as a murderer, a thief, an evildoer. Pagabot sa verse number 16, yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this matter. Let him glorify God in this matter. It is a proof of grace. Bugay man na sang Diyos sa imo, sa akon, sa aton tanan. No? Bugay sang Diyos ning korona. No? Kung si John Piper pa, no? mas ma-appreciate ta who is Jesus Christ sa likod sining coronavirus. That he is the one who satisfies. That he is the one nga aton kinahanglan. It is a proof of grace. Okay. Verse 29, for to you it has been granted on behalf of Christ not only to believe in him but also to suffer for his sake. Granted. Granted. It is a gift of grace. Di lang ang kabudlayan proof sang bugay sang Dios sa imo kabuhi, ebidensya sang imo pagkakristohan. It is a gift of grace. Muna nga siling gay ni Apostol Pablo kanang taon na to ng Philippians chapter 3 verse 7 to 9, I count everything lost. I count everything that I may gain Christ and may be found in him, not having a righteousness of my own, no, derived from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which come from God on the basis of faith. Pagabot dira sa verse number 10, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering. Hindi lang gusto ni Apostol Pablo makilala, mabalaan ang gahom sang pagkabanhaw ni Kristo, but the fellowship of his suffering, being conformed to his death. Being conformed to his death. Anong point? Paano kita magantos? Paano ta magatubang sa kabudlayan? How are we to suffer? Let us suffer gladly while serving faithfully. Why gladly? Because it is a proof of grace. It is a gift of grace. Bugay sang Diyos na. Ginagamit sang Diyos na sa aton kabuhi. Kangay kay Apostol Pablo, wala siya naguntat, nagpadayon siya nga nag-aalagad nga matutom sa likod sang kabudlayan. Sa likod sang kabudlayan. I hope nga tandaan ta na siya. Paano ta na imuon? We need to go back to Calvary. Tandaan tatong balik ito balang ginhimo ni Kristo sa cross, balik itong kamatayon ni Kristo. We are redeemed. Kung siling pa na sa nabasahan ko sa isa ka story sang mga Moravian missionary, no? Kanami isang ila kabuhi, no? Malakat sila sa isa ka lugar nga may mga lepros, mga tao dito, mga inabalang mga pamatanon nga kung lantawon sang ila community may future, no? Mga maalam, mga maayo, pero nag-decide nga maglakat sa mission field. Ang siling sa komunidad nila ti mga buang ni. No? Pinisakay sila sang barko pakadto dito sa lugar. Kaya ang mga Moravian, maglakat sila sa mission field, way na balikay, way puliay. No? Way puliay. Samtang naglakat sila, sakay gadlagan ang may napunggan sila sa ila komunidad ng pabilin na lang kay ti amo na may palaabuton sila dira didto way na
Di naman sila kabalik. Leprosy pa to. Nga lugar, ti abot ka to, ati aroon ka man eh. Ha? So samtang lakat ang sakayan nga ilaging sakyan, sila nga tatlo nagtaas ang ila kamutig, nagsinggit sila. No? So may the lamb that was slain receive the reward of his suffering. The lamb that was slain receive the reward of his suffering. Nang Kristo ba nga ginlansang sa krus, kabaton sang padya, wala man siya nangayo sa aton. Rutani ini nga kabuhi, no? Sa likod sang pag-antos magaalagad sing matutom. No? Siling sang isa kaambahanon, where the whole realm of nature mine, that were an offering far too small, love so amazing, so divine, aling tahong, demands my life, my soul, my all. Love so amazing, so divine, demands my life, my soul, my all. Tani, sa likod sang pag-antos, balikan tatong ka makatilingala nga gugma, Diyos nun nga gugma, maging pahayag sang Diyos sa aton. Nagademand ina sa ngaton kabuhi, sa ngaton kalag, kag sang aton kabugusan. As part sinang kingdom, sinang Diyos nga, let us live in a manner of life worthy of the gospel. Let us contend together, strive together sa kausa sang gospel. Let us face ining pag-antos ngayon gladly and serving God faithfully sa aton kabuhi. Let Christ's name be known. Si John Piper pa ang coronavirus, no? Sa likod sini, let that name be known. Sa imo pag-antos, sa imo ginatubang subong, umalagi lamang kita diri, umalagi lang tatanan diri, we are not belong sa sini kalibutan, niara ya lugar nga ginama ng Diyos sa aton, where we belong. Pero samtang ngari tadi, let Christ's name be known. Tandaan na, magapangamuyo na. Lord, salamat sa imong pulong. Glorify your name sining nga mga kamatuoran. Maluoy ka, Lord. Gamita ini na magpabakod sa kada isa. Masimiyara dili, Lord, na nagapamati, nagalantaw, nga wala pa kakilala sa imong maluoy ka. Labuta siya sa imong pagkagamanan. May your name be glorified sa among mga kabuhi. We bring back all the glory and honor to your name. Sa likod sining coronavirus, may Diyos kami nga maluluyon, mabinugayon, kagamhanan. Sa imong himaya sining tanan, in Christ's name we pray. Amen.